Good morning. Salamat sa matagsangan niya adto ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kato kining padayonon og tuon ang chapter 2 sa Romans. Akong basahon nagbalik ito karanan sa mensahe. Kadtong version sa Cebuano mao gitoy intention og tunada sa atong text karon. Akong basahon sa New King James nga version. Motoy sayon nga pagsabot sa tone ni Paul to sa mga Jews nga naa sa Rome. Now, verse 17, mao na yung atong topic, the danger of false confidence. Indeed, you are called a Jew and rest on the law and make your boast in God, and know His will and approve the things that are excellent, being instructed out of the law, and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of babes, having the form of knowledge and truth in the law. You therefore who teach another, do you not teach yourself? You who preach that a man should not steal, do you steal? You who say, do not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You make your boast in the law. Do you dishonor God through breaking the law? For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, as it is written. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you for this beautiful morning. Thank you for giving us another opportunity and privilege to come to your holy presence, to glorify your name, to serve you, and to be instructed by your word. May you help us understand your word today, Lord God, and help us also to teach this to others. May you expand our understanding. Help us, Ginoo, kaning masabtan sa yano lang mga pagi. Be our teacher today, and be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Now, naanata ni ini nga section sa chapter 2. This is actually kaning the danger of false confidence, morning 17 to kutob ni sa verse 29. O naay tulo ka major nga butang nga gisaligan sa mga Hudiyo para sa ilang security. Now, bisag kinsa tingali ka nato naay gisaligan. Bisan pag di ka magtotoo sa Dios, kung atheist man ka, ang imong gisaligan, imong gituohan nga why Dios, mo nang you live the way you live. Mo na imong gisaligan. Or tingali na ubang mga tao nagsalig nga buutan sila. Mo nang abi nila tingali sila silutan sa Dios inigabot sa saktong panahon, or nga tungod kay relihiyoso sila. Bisag kinsa nga tao na gisaligan para sa ilang kasiguruhan sa kaugmaon. O sa mga buotan o mga relihiyoso, address na ni Paul in his chapter 2 verse 1 to 16. Bisan pagbutan ka, bisan pagrelihiyoso ka, di man naangay nimong saligan tungod kay di man na enough. Di man na makahatag nimong security. O kung wa kay Dios, sa lawayon imong kinabuhi, samot na nga hukman ka sa Dios, mo nag-address ni Paul sa chapter 1. So good sa verse 18. Now here, kung naay relihiyoso, wa tingali makatupong sa mga Hudiyo. Tungod kay ang Dios didto nagpadayag nila. Ang Dios nagpasinati siyang kaugalingon ngadto kanila pinaging mga milagro. Ang Dios naghatag kanilag balaod. So kung naa may mas relihiyoso or butang ta mas duol sa Dios, mas nakaila sa Dios, ang mga Hudiyo. Og sila tungod niya na ning feel secure. Og mo ning gihanay din ni Paul verse 17 to 29, tulo ka mga ilang gisaligan. Og atong gamay nga review. Og sa dinhi nga text gingon ni Paul, dili ni angay saligan kay dili man na enough. Og mao ni ang point sa chapter 1 kutob sa chapter 3 verse 20. Ang tao wa gay angay masaligan gikan siyang kaugalingon. Whether paningkamot, whether pagkarelihiyoso, di man na angay saligan kay dili man na enough. Pag-abot sa verse 21, gipadayag diha ni Paul mo ni angay saligan. Diha nimo maangkon ang pagkamatarong nga dili gikan sa balaod, kundi gikan sa Dios mao si Kristo. But
Just a review, una nilang gisaligan, morning verse 17, gisaligan nila ang ilang kagikan, heritage. Salig sila silang nationality, mga Jew sila, mga Israelites, o nagsalig sila silang relihiyon, religious heritage. They boast in their God. Naami Diyos, pinili ming katawhan sa Diyos. We are sure nga dili mi hukman sa Diyos. Pero ang point din ni Paul, that's not enough. Yes, pinili mong katawhan. Yes, gitawag mo Hudiyo o ang Diyos mo'y nagpili kaninyo. Yes, ang Diyos nagpadayag siyang kaugalingon diha kaninyo. Pero kung dili ninyo i-obey ang Diyos, dili na enough. See? Kung naay mas duol sa Diyos, kining mga Hudiyo. Kay for generations, for hundreds of years, for thousands of years, na-experience nila ang tinuod nga Diyos. Grabing milagro ilang na-experience. Kita, ginagmayar ng milagro ang atong na-experience. So, sila, nagsalig na sila tungod kay Hudiyo, automatic na, abi nila automatic na ang ilang kaluwasan. Abi nila, exempted na sila sa dakong paghukom. Abi nila, dili sila maadtog imperno. By being just a Jew. By being just member of Judaism. Tungod sa ilang relihiyon. Pero, ang point din ni Paul, dili ang relihiyon, dili ang imong pagkahudiyo, maoy makaluwas nimo, maka-exempt nimo sa paghukom. O kita karon modern day, tingali na uban nagsalig tungod kay member man ko nini nga church o among gitrace ang among church, matrace namo nga gikan ni Jesus Christ. Dili ang pagka-member sa church, morning point ni Paul dinhi, maka-automatic nimo nga luwas. Dili tungod kay sakto ang imong relihiyon, nagdako ka sa para nimo sakto nga relihiyon, automatic nimong kaluwasan, exempted na ka sa paghukom. Dili ang pagka-membro sa relihiyon, morning point din ni Paul, see, they boast in their God. Naami Diyos. Diyos nagpaila namo. Diyos naghatag namo og milagro. Diyos nag-rescue namo. Diyos nagdala namo sa promised land. Kinsa may makatupong anak karon nga experience? Wow. Bisan pag mo trace ta sa atong relihiyon, si Jesus nagtukod sa among relihiyon, kami insakto. Dili ka na makahimo nimong exempted sa paghukom sa Dios. Kay kung naay mas duol sa Dios, ang Hudiyo mo'y mas duol sa Dios. Pero sila gani dili exempted by just being a Jew, by having the right religion. Dili ka na mo'y maka-exempted sa tao sa paghukom sa Dios. Bisan pag nagdako ta sa Kristohanon nga pamilya, naata sa Christian nga society, naata sa Christian nga nasod, gipanganak ta sa Christian hospital, Christian ang doktor nagatiman, dili ka na makahimo natong exempted sa paghukom sa Dios. Giklaro lang din ni Paul from chapter 1 to chapter 3 why tao nga maluwas sa paghukom pinaagi lang siyang pagkakaugalingon. Dito na sa verse 21 so good sa unsang paagid ay maluwas ang tao. So sa pagkakaron padayon tang magtuon niini para ato yung masabtan nga sa atong kaugalingon to convince ourselves, mao ning ato ning balik-balikon nga topic, para makumbinsi ta og ato yung masabtan sa ato lang kaugalingon di ta maluwas. Dili tungod kay nagdako ta nga Kristohanon sa Kristohanon nga pamilya, atong kagigikanan lulog-lula mga Kristohanon, di na mo'y makaluwas nato. Kay lagi kung naay mas duol sa Dios, mas duol ang Hudiyo kay sila gipili, pero dili automatic gani ang ilang kaluwasan. Ikaduha nilang gisaligan. Still, verse 17, they boast, they rest on the law. But pasabot, they relied on the law. Ilang gisaligan na agod may balaod. Kamu mga pagano, mga hintil, wa may balaod. Kining among balaod, gikan sa Dios. And that is true, gikan sa Dios. Ug mao na ilang gisaligan, naa sila'y balaod. Ila lang gisaligan nga naa sila'y balaod, sige lang di namo matuman ang balaod. Basta kay naa may balaod. Ingon si Paul gihapon din, that's not enough.
Dili tungod kay naa mo'y balaod, nya wa ninyo giobey. Ug mo ni atong padayunon karon og tuon kaning ilang pag-rely sa law. Last time atong gisgutan usa ka paagi nga ilang pag-rely sa law is that mo ni ilang pag-rely sa law. Tungod kay naa sila balaod, nakahibaw sila sa kabubuton sa Dios. Unya, kaybaw man sa kabubuton sa Dios, kaybaw sila mo discern unsay maayo ug unsay dili. Unya, at the same time, nagdako pagyud sila nga gitudluan nini nga balaod. It's an oral instruction ug balik-balik kaning instructed, it's katek. Diha ta nag-word nga ng catechism, question and answer orally, balik-balik. Mo nay paagi gikan sa pagkabata, mo na ilang nadak-an ngadto sa balay gihimo na nya ngadto pagyud sa sinagog gihimo gihapon na ngana nga paagi ug mo na ilang gisaligan na amin nining balaod. Nasayod mi sa kabubuton sa Dios, kay bawo mi unsay maayog dili, nagdako mi nga gitudloan sa balaod. Abi nila, that's enough. Niyon si Paul, that's not enough. Now, sa unsa pang paagi, ato ning continue ang ilang pag-rely sa law. O Lord willing, next Sunday, ang ikatulo nila nga gisaligan, the sign of circumcision. But up to verse 20, mo ning ilang pag-rely sa law, ang 21 to 24, mga illustration. They relied on the law, but they lived different lives nga against the law. Morning verse 21 to 24. Ang illustration nga, yes, na sila'y balaod, pero ilang kinabuhi against the law day. So, ilang pag-rely sa law, dili lang tungod nini, dugang pa nilang pag-rely sa law, because ikaduha, when feel sila secure, kaya sila'y balaod, walang sila kahibaw sa balaod, walang silang dako sa balaod. Ikaduha nga nung secure sila tungod kay ang balaod ilang gitudlo pod sa uban. Verse 19, and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness. See? Ilang gitudlo, nahimo silang guide sa blind, mo na ilang pagtanaw sa ilang kaugalingon. Wa lang nila gidawat ang balaod, ila pod kining gitudlo. Og tungod ni ana, secure na sila. We have this law, nagdako min ini nga balaod, gitudloan mi, wa lang mi gitudloan ini nga balaod, amo pod kining gitudlo ngadto sa uban. Mo na ilang gisaligan. See? We're doing the works of God. Certainly, exempted gud mi, ug luwason gud mi sa Ginoo, tungod kay ugong gitudlo ang balaod sa Dios ngadto sa uban. Yes, silang tanan teachers of law. Dili ba malipay ang Dios ni ana nga ngadto sa balay sa ilang pamilya ang mga bata ilang gipadako ilang gitudloan, ngadto sinagog nagtudlo pod sila sa uban. Di ba malipay ang Dios sa ilang gibuhat ni ana nga ilang gitudlo ang balaod ngadto sa uban. O gi-consider nila ang ilang kaugalingon nga capable mo instruct sa ubang nasod. They see themselves nga guides and light sa kalibutan. O yes, mauna ang plano sa Ginoo nila, nga mahimo silang guide sa kalibutan, maunang ang Dios nagpili og nasod sa Israel, aron ang kalibutan magiyahan og malamdagan mahitungod sa kinsa ang tinuod nga Dios. But they did it wrong. Wa nila na buhata properly. Ang nahitabo, ang gitudlo nila sa kalibutan is legalism. Maunay nahitabo. Wala hinon nila matudlo kinsa ang Dios, unsay kinaiya sa Dios, nga ang tao madala sa Dios. Ang yes, mo ni ilang pagtanaw sa ilang kaugalingon tungod kay mo ni ang tuyo sa Dios para nila. Mahimo silang giya. Giyahi ang kalibutan, lamdagi ang kalibutan nga makaila sa tinuod nga Dios. Pero sayop ang ilang pamaagi, wala hinon main sakto. Ang ilang gitudlo sa kalibutan, balaod, law, legalism, which is dili man na mo'y tuyo sa Dios. Ang law, mosaic law, para lang nila, para mahimo silang unique sa kalibutan, para ang kalibutan mingon, naa sila'y Dios, tinuod ang ilang Dios, unique sila, ato silang ilhon. Imbes nga sila mupaila sa Dios, ang law ang ilang gida
ngadto sa mga tao ug nahimo na hinong legalism. Ug mo nang ang pagtan-aw sa mga tao sa Dios legalistic. But that is not, because God is gracious. God is merciful. Mo na wa mailhi sa tao. See? Upat ka words gigamit diri pag-describe sa ilang pagka-superior sa pagtudlo ngadto sa uban. They're confident, but pasabot constantly persuaded sila sa ilang kaugalingon nga guide, settled ang ilang conviction, fix ang ilang mind nga sila ang guide sa mga blind. Kaning mga ignorant spiritually, settled lang conviction nga kami makagiyan nimo. We have the ability, we have the capacity, we have the resources to teach the nations, the ignorant nations about God. Pero ang ilang paagi sa pag-guide is wrong because nahimo ng legalism. Nagtanaw sila silang kaugalingon nga pwede sila makagiya niadtong mga ignorante, niadtong wa matudloi, wa makailag, wa makasabot sa Dios ug sa iyang mga pulong. Settled ang ilang conviction nga mao na sila. Pero unsa may comment ni Jesus Christ ngadto kanila, labi na sa mga Pharisees. Yes, they are guide to the blind because that's God's intention for them. Pero ang nahitabo, mao ni ang comment ni Jesus sa Matthew 23:16. Woe to you blind guides. Guide sila pero blind pod sila. See? Tinuod nag-lead sila pero wa day sila kakita, blind day gihapon sila. Confident kaayo sila nga guide sila, pero wa sila kasabot nga blind guide po day sila. Mao nang ang iyang gigiyahan og sila padung ras kanal. Kay mga blind guides man pod sila. Kay ang ilang paggiya sayop man. Nahimo namang legalism. Mao ni ang sunda para panalanginan ka sa Dios, para dawaton ka sa Dios, mao ning mga rules, mao ning balaod. Pero dili man na mo intention sa Dios nga mo'y ang balaod mo'y makaluwas sa tao. No. Because ang balaod nag-reflect sa Messiah. Nga ang Messiah mo'y mo-cleanse. Ang Messiah mo'y sacrifice nga maka-cleansed. That's the purpose of the law. Usa sa purpose sa law. Daghan sa law, daghan kayo nga message. Daghan kayong message. Sin, i-condemn. Sin is judged. And then, ang maka-cleanse sa sin, na ay substitute. Part sa message sa law. Part sa balaod. Part sa law ni Moses. Kana nga message. O ang nahitabo hinoon, rules and regulation, law, mo'y lang, wa nila matudlo ang Messiah nga mo'y maka-cleansed. Ang maka-cleansed, ang pag-follow na sa law, mo'y para nila. Mahimong matarong ang tao kung mo-follow sa law. No, not the intention. Pinaagi sa law, masabtan nato nga naay manluluwas. Kadtong sheep, nga patyon, magpaulag dugo, kanang ilang i-offering, tungod kay ang Messiah mag-offer sa iyang dugo, nga mo'y maka-cleanse sa sala sa tao. Ang nahitabo, na literal na lang nilag follow ang law. Wala na ang message sa law nga naay Messiah. Mao nang blind guides ang ilang comment ngadto sa Dios, ngadto kanila. See? Blind guides. Nagiya bitaw mo. Ang inyong gigayahan blind, pero kamo blind man pod. So, dili enough tungod kay kamao ka mo tudlo sa balaod, tungod kay nagtudlo ka sa balaod, excuse ka sa paghukom. Morning point din ni Paul. Nagsangyaw bitaw ka, nagtudlo ka sa uban. Ang imong gitudlo ang Biblia. Pero dili na mo'y maka-excuse nimo sa paghukom. Kinahanglan ka, tao pa sa chapter 3. Ngadto ta sa chapter 3 pa unya puhon, Lord willing.
So you see, dili angay saligan tungod kay nahimo kang ministeryo. Dili angay saligan tungod kay naghandle kag Bible study. Mao na nay maka-exempt nimo sa paghukom. Kining mga Hudyo, why makalabaw yun nila? Kay kanang balaod gikan sa Dios. Yes, the Bible is from God. God is the author of that. Pero dili tungod kay nag-angkon tag Biblia, dili tungod kay nagtuon tag Biblia, dili tungod kay tudloan tag Biblia, unya nagtudlo ta sa uban. Ang Biblia atong gitudlo sa uban, kana nga activity Ginoo malipay na jud ka Ginoo, mag-exempted na jud ko sa paghukom. No. By just doing that activity, kung kana lang activity imong gisaligan para sa imong kaluwasan o paghukom, dili na enough. Morning point din ni Paul. Tungod lang kay na-involve ka niya ng activity. Yes, it's good to have that activity, ma-involve niya ng activity. We are created in Christ Jesus to do good works. That's part of good works. But that good works is not for salvation. Again, ato na nang na-mention before. Ang good works nga atong buhaton, dili para maluwas ka, kundi tungod kay giluwas na ka ni Kristo. We are created in Christ Jesus, your new creation. Giluwas na ka para mo trabaho og good works. Kung dili pa ka sigurado sa imong kaluwasan, kanaon na adresa. Dili ang good works. Kaya ang good works, ang pagministeryo sa uban, dili makadala nimo sa langit. Pero kung luwas na ka, angay makita imong kaluwasan, pinaagi sa pagtrabaho ni anang good works. Pagministeryo sa uban, pagsangyaw, pagtudlo, that's part of good works. Kung luwas na ka, angay ka, kay kinahanglan naman imo ipakita. So, these Jews, nagsalig sila nga, involved kami sa activity pagtudlo sa uban. Walang miniining nga law, amo pagitudlo ang law. Just by activity, no, you're not exempted. Ikaduha, light. Ilang gisaligan, kahayag sila. Dili lang sila giya, kundi kahayag sila. Yes, maunang intention sa Ginoo. Mabitaw if you remember Matthew 5:16 o before previous verses, your city on a hill, light, dili angay tabunan, kundi ipakita, then let your light shine before men, that they may see your good works. Yes, they are the light. Sa Old Testament pa lang, ningon sa Isaiah 42:6, I have appointed you as light to the nations. That's Isaiah 42:6. Gi-appoint sila para mahimong kahayag sa nasod, but pasabot, sila ang gamiton sa Dios para mahilahan ng Dios ngadto sa kalibutan, malamdagan ang kalibutan nga mao ni ang Dios. Pero gihapon ang nahitabo lagi nahimong legalism. Balaod ang ilang gi-introduce. Dili ang Dios. Muna ang pagsabot sa kalibutan sa Dios, legalistic, the punisher ang Dios, stricto ang Dios, distant ang Dios. No. Kung saktong pagsabot sa balaod, atong masabtan that God is gracious. God is the Savior. God is Savior. See? So, mo na usa silang kisaligan tungod kay naa sila balaod, nag-rely sila sa law. Mo na ilang pag-rely sa law. Wala sila nagdako nga gitudloan, ila pag yun ng gitudlo ngadto sa uban. Kung ilang pagtan-aw silang kaugalingon, guide og light. Light to those who were caught in the darkness of sin. That was their calling. O abi nila, ilan ang nabuhat. Abi nila, capable sila sa pagbuhat ni anak. Pero ang tinuod, ang ilang gisangyawan, ang ilang gitudloan, mas gikondem pa hinoon nila ang tao. Mas gidala hinoon sa nila ang tao ngadto sa hukmanan. You see, mo ni nahitabo. Ningon, back to Matthew 23. Ma-mention natong chapter 23 Matthew later on pod. Matthew 23:15, mo ni nahitabo. Yes, kahayag sila, pero sayop ang ilang gidala, sayop nga mensahe, nahimo ng legalism. Ang nahitabo, ang ilang gitudluan, mas nahimo hinoong mas dangerous sa paghukom. Mo ni Matthew 23:15. Woe to you scribes, hypocrites!
For you travel land and sea to win one proselyte. And when he is won, you make him twice as much a son of hell as you yourselves. Mo ni nahitabo. Ang mga tao nga wa makaila sa kabubuton sa Dios, tungod kay gitudloan sa balaod nakasabot na, now ang gisaligan man ang balaod, dili man ang kaluwasan nga gikan sa Dios, nagsalig naman sa balaod, mas condemned na hinoon. Kay nadugangan man ang ilang knowledge. You see? Morning picture. Pagans, wakhibaw og Dios, wakhibaw sa balaod sa Dios. Now, gitudluan sa balaod sa Dios, niingon ang Jews nga, sundan ning balaod. Sunod niini nga mga rituals. Sunod niini nga mga prosesyon. Then, malimpyuhan ka. Ang nahitabo, ang mga pagans, ang rituals, ang ceremonies na gisaligan. Nagsalig na sa pagkarelihiyoso, sa ritual, sa ceremony. Maunang, mas himo na nahimo na hinong anak sa impyerno. Mas hilabihan na hinoon ang condemnation. Nga, kaniadto, gamay ra ilang nasabtan, mahitungod sa Dios ug kabubuton sa Dios, gamay ra unta nga silot. Kay ignorant man before. Karon nga, dili na ignorante, nakahibaw na sa balaod, unya sayop man ang gisaligan. Ang gisaligan man, ang pagsubay man sa balaod, dili man ang Dios. Di man ang pagkikrelasyon sa Dios, di man si Kristo. You see? Dili ritual, dili ceremonies, ang maka-excuse sa tao sa paghukom. Bisan pag imong kinabuhi, puno sa ritual, puno sa seremonyas, nagdako ka ni ana. Di na nga maka-excuse. Kay kung naay mga ritual ug ceremony nga gikan sa Dios, ngahan ay sa Dios, mga Hudiyo again. Kay kanang ilang mga feast, sugo sa Dios, mando sa Dios, part sa law. Kanang ilang mga feast, kanang ilang mga rituals, kanang ilang ceremony, Dios mismo kay part na sa balaod. Pero naingon din si Paul, dili man na mo intention. Temporarily, adto nga panahon, because it's a picture of the Messiah. Again, the picture of the Messiah, magpakamatay, magula sa dugo for righteousness. Dili ang pag-involve sa seremonya makaluwas sa tao, makahatag sa tao og kaluwasan or pagkamatarong. Dili ang pag-involve sa seremonya. Not baptism, not Lord's Supper, makaluwas sa tao, makahatag kanimo og pagkamatarong. Dili ang pag-involve sa seremonyas. Morning point ni Paul din Bisan pag imong kinabuhi na puno niya na, magluhod ka sa pultahan padung sa atubangan sa altar. Dili na may maka-exempt nimo sa paghukom. Mga Hudiyo gani nga part nas balaod gikan sa Dios, ningon si Paul. You missed the point, ningon si Paul. Di na may punto. See? Nahinoong mas hukman ang tao nga ilang gitudloan, nga ilang gigiyahan. Mao nay nahitabo. Tungod kay dili man ang Messiah ang ilang gipresent. Ang pagka-obedient man sa law. Unya kay wala may maka-fulfill sa law, wa may tao maka-fulfill sa law. Even them sila gani dili ka fulfill sa law. Because that's not the purpose of the law. Ang tao makaangkon og pagkamatarong, di man na mo yung purpose sa Dios. They missed the point sa law. So, pero mo na ilang gisaligan, ug mo na ingon si Paul, ayaw lagi magsalag nini. Dangerous na. Dili mo angay magbaton og confidence din ha nga ang inyong kinabuhi puno sa seremonyas. Now, ikatulo nilang gisaligan, tungod kay nagtan-aw sila sining kaugalingon, instructor sa mga foolish. Verse 20. This is part sa ilang pag-rely sa law. Ato nang gi-expand ang ilang pag-rely sa law sa verse 17. Og sa unsang paagi nag-rely sa law, morning dugang. Wa lang sila natudluan sa law, wa lang sila kahibaw sa law, wa lang nila naangkon ang law. Nagtudlo pa sila sa uban. Instructor sa foolish. Corrector. Nag-emphasize diha ang training or discipline. May gi-emphasize diha kanang word instruct. Nag-bring og someone who brings correction.
Ug mo na ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon. Tig correct ni anang mga foolish. Ug kanang word nga foolish, mga tao, mga senseless people, mga tao nga way reason. Ug kasagaran gigamit na nila refer sa mga Gentiles. So, pwede nga instructor tig correct sila sa ilang mga kapwa nga mga kay ba why reason di ka mao mahimog desisyon unsay sakto unsay dili, and at the same time nagtanaw po sila ng kaugalingon nga instructor sa mga Gentiles kay para nila mga Gentiles foolish man tungod kay ang Gentiles wa may Dios kay ang Dios nagpadayag ngadto ra Manila. Yes, sa ila ra bitaw nagpadayag ang Dios, pero ang purpose lagi sa Dios para mapaila ang Dios ngadto sa mga Gentiles. Pero ang ilang gidala ngadto sa mga Gentiles ang law man. Kanang word proselyte, himuon nila nga musunod sa law. Again, di man na mo intention. Ang intention unta, ang Messiah, ang Savior, the message sa law. Dili ang law mismo. Kaya ang law para ra na nila, unique ra sa mga Jew ra ng law. Nya, dili pod para maluwas ang Jew sa law. Again, para mailhan ang Messiah dinha sa law. Now, di lang sila instructor sa mga wa kahibaw sa balaod sa Dios, like sa mga Gentiles, sa mga babes pod, verse 20 gihapon, teacher of babes. But pasabot, ning mga baby Christians or mga baby nga pareha nilag pagtuo, baby pa, infant pa sa pagtuo. O kung sa ato pa, mga young Christians pa. So sila pod, mo na ilang pagtanaw silang kaugalingon. Dili lang sa ignorant gyud, hantod pod sa kanang young pa sa faith. Instructor sila. Og mo na ilang gisaligan tungod kay capable sila mo instruct. I'm a teacher. I can instruct the ignorant, I can instruct the young in the faith. Surely, malipay ang Diyos nako, surely, ma-exempted ko. Ningon si Paul, no, that's not enough. Dili na angay sa ligan para sa imong kaluwasan, dili na angay sa ligan. Again, it's not activity ang makaluwas nimo. Dili religious activity, ceremony o ritual ang maka-exempt nimo sa paghukom. Ato nang balik-balikon aron ma-establish ta niya na nga truth. Aron able pod ta mo teach ana ngadto sa uban. Dili religious activity, dili religious ritual, dili religious ceremony, dili religious procession makaluwas or maka-exempt nimo. Dili. Morning point ni Paul din his Romans chapter 2 para sa tanan. Then, having the form of knowledge and truth in the law. Mo na ilang gisaligan. O ang gingon ni Paul, form lang. Kanang word form dem murabag sketch lang ba? Outline lang. Pero wa gyud unod. Tinuod na may outline sa law, na may form sa law. Puro way gahom, walay unod. Kay lagi sayop man ang inyong pagsabot. Kana na may inyong gisaligan. Mo nang gingon verse 17, and they rest on the law. Kanang word rest, they rely. Ilang gisaligan. They relied on the law. Naa sila form because the law speaks of Christ, speaks of the Savior, speaks of righteousness, speaks of cleansing. Mo na form. Pero walay substance. Kay dili man ang substance ilang gi-accept nga si Christ nga mao gyud ang main message, the Savior, the Messiah sa law. So ang ila lang form lang, outline lang sa law. Wa gyud unod, way gahom. See? So, mo na ilang gisiligan. That's how they relied on the law. Ug confident na sila na tungod kay na sila balaod. Kasabot sila sa balaod. Gitudloan sila sa balaod. Nya nagtudlo pagid sila sa balaod sa uban. Pero ningon si Paul, that's not enough. Mo nang dangerous mag-rely ni ana. Kay dili man na enough para sa kaluwasan ug para ma-exempted ka sa paghukom. Now, verse 21 to 24, gipakita ni Paul, nag-rely mo sa law, pero I will show you nga ang inyong life against the law. See?
verse 18 to 20, gipakita ni Paul giunsa nila pag-rely sa law. Mo tong mga paagi nag-rely sa law. Now 21 to 24, pakitaan ta mo karon, nagsalig mo nga nay balaod, kasabot mo sa balaod, nagtudlo mo sa balaod sa uban, pero tan-awa ang inyong life against the law. Let's go to verse 21. You therefore who teach another, see, inyong gitudlo ang law sa uban, do you not teach yourself? Nga ba ni mo tudlo yung imong kaugalingon mahitungod sa balaod? Ningon si Paul nga, ning claiman mo nga hibaw sa balaod, ning claim mo nga makatudlo og nagtudlo mo sa uban, inyo ba ning gibuhat ang balaod? Tungod kay ang issue, dili man ang unsay inyong nasabtan. Dili man ang inyong kahibaw mahitungod sa balaod. Inyo bang gituman ang balaod? Mao man ang issue. Just because imong gitudlo, dili bot pasabot nga exempted na ka. Maayo na. Tungod kay ang issue, gituman ba nimo ang imong gitudlo? See, ang atong nasod sa Pilipinas, puno sa mga tao nga nag-claim og Kristohanon. Og tan-awang kinabuhi, citizens of heaven ba ang lifestyle? Magmao ning point din ni Paul, ning claim ka nga Kristohanon. Ning claim ka nga magtutudlo ka sa balaod. My question now, gituman, gisunod ba nimong balaod? Now ang atong nasod sa Pilipinas, Kristohanon nga nasod. Ning claim ang ka nga Kristohanon. Ning sunod ba ka ni Kristo? Nga siya ang pinakauyukan, Christ, Christian. Imo ba siyang gisaligan? Siya ba ang imong gisaligan? O imong gisaligan ang relihiyon? You see? Dili, tungod kay gitawag kag Kristohanon or nag-claim kang Kristohanon, automatic na kaluwas. Dili tungod kay nakahibaw ka sa Biblia, ug kamao ka motudlo sa Biblia, exempted na ka sa paghukom. Gituman ba nimo ang Biblia? Unya ang Biblia kay nagpailang man nga si Kristo Dios. Unya ang Biblia kay nagtudlo si Kristo nagpakamatay alang sa kaluwasan sa makasasala. Imo ba nang gituman? Imo ba nang gituhan? Kana ba'y imong gasaligan alang sa imong kaluwasan? Nagtudlo kag Biblia pero ang imong gisaligan relihiyon, religious activity, rituals, religious ceremony, religious procession, then don't claim you're a Christian because that's not true. You see? Mo nang point din ni Paul. Nagtudlo bitaw ka sa Biblia. Imo ba nang gisunod? Nga ang Biblia ning ingon man nga for by grace are ye saved through faith. Pinaagi sa grasya. Binayas pagtuo kamo na luwas. See? Nya ang tao maningkamot magbinuotan para maluwas. Dili na grasya, dili na pagtuo. Ang tao mubayad para ampuan para maluwas. Oh, dili na pagtuo, wa day tumutuo kay nagpaampo man. Wa siya mutuo kay nagsalig siya sa pagpaampo. So wa gihapon ka mutuo sa Biblia. Nagtudlo ka sa Biblia, unya dili day sayo morning point ni Paul. Dili enough tungod kay nahimo kang ministerious Biblia, luwas na ka or exempted ka sa paghukom. Bisan pag ang imong utok puno sa theology, kung dili tinuod ang imong pag-obey ni Christ, kawang og dili gyud gihapon ka kapasar. Guilty gihapon ka. Bisan pag teacher ka, guilty gihapon ka tubangan sa Dios. Unsa may maayo ni ana kung nagtudlo ka, unya ang imong gitudlo wa day nimo gikinabuhi. Mo bitang niingon ng Bible nga tan-awa ang fruits dianang mga teacher. Kung naay teacher, kung naay minister, kung naay pastor, tan-awang fruit sa ilang life. By their fruits, ikaw makasayod, madiscern, sakto ba na nga magtutudlo? Sakto ba na nga pastor? Tinuod ba na?
See? Dili bot pasabot na nakas pulpito, nakas atubangan, luwas na ka. Morning point din ni Paul. Dili lang tungod kay ikaw ang leader sa ceremony, tungod kay ikaw nangu sa seremonyas, sa prosesyon, exempted na ka sa paghukom. No. Mas daghan ug mas grabe hinoon ang imong paghukom ang mahitabo. Mas many stripes hinoon tungod kay nana kay Biblia, nana kay access, nana kay truth. Unya ang imong gisaligan sayop gihapon. Igsuon ang saligi si Kristo lamang. Kay siya ang pinaka-message diha sa Bible. From Genesis to Revelation, si Jesus Christ ang gipaila dinha. Now, tulo ka illustration dire. First one, tulo ka illustration nganong nagsalig sila sa law pero ilang life gipakita ni Paul nga sayop. Verse 21, you who preach that man should not steal, do you steal? O yes, ngawat sila ug common na nila nga panghitabo mao bitawng kani ang example. Tulo ka example din gihatag ni Paul. Tulo nga mga against sa law. Ilang gisaligan na sila balaod ug nagtudlo sila sa balaod, pero ang ilang life sukwahi sa balaod. Ug maoning tulo lang ka mga illustration major nga gipakita ni Paul kanyang life against man sa balaod. Now, sa Old Testament pa lang, sa Isaiah nag-speak na og robbery, extortion, ug uban pang mga minor prophets. See, sa Ezekiel 22:12, mo ni part sa ilang lifestyle. In you they take bribes to shed blood. Pwede sila mabriban para mupatay. See? Yet they relied on the law. You take usury and increase. Gidawat mo ang tungtong sa hinulaman. Bribe gihapon na kaning suborno, or you have made profit from your neighbors by extortion and have forgotten me, says the Lord. Even panahon pa sa Old Testament, part na ni sa ilang lifestyle. Ano bang manikas sa ilaraganing kapwa Hudiyo, nya mudawat og bribe, whether ang ilang judge, whether kung may gustong patyon, bribe, you see? Morning, usas pagpakita ni Paul, nagsalig mo balaod. Nagsalig mo nga nagdako mo sa balaod, kasabot mo sa balaod. Nagsalig mo nga nagtudlo mo sa balaod, pero tanawa niyong kinabuhi. Pwede man kayo mo mabriban para mo patay. Pwede man kayo mo mabayran. Pwede man gani mo mabayran. Pwede man mangawat man gani mo. Extortion pagani. Inyo lang gitikasan ang inyong silingan. You see? Dili lang ang templo by not giving their tithes ang ilang pagpangawat. Even sa ilang mga silingan, ilang kapwa Jews, ilang gitikasan. Grabe nis business ang mga Jews. Even today, see, successful kayo sila sa business. Daghay mag-comment, mga shrewd. See, they're good in business. Yet they relied on the law. We have this law. Pero gipakita ni Paul, naabitaw mo'y balaod, patanawin yung kinabuhi. Gitikasan ninyo, kapwa Hudiyo ninyo, inyo gayang gitikasan. See? Daghan sa ilaha, mga thieves. Well, dili raman ang mga Hudiyo, pero point lang ni Paul ba? Dili raman Hudiyo mo'y thieves, no? Kundi, ang point din ni Paul, nagsalig mo sa balaod, pero ang inyong life against sa law, dili tungod kay naamoy balaod, dili tungod kay nagtudlo mo balaod, exempted na mo. Tanawa ang inyong life. Sundan ninyong balaod. Pero lagi wa may makasunod sa balaod, wa may makafulfill sa balaod. Mao nang chapter 3 verse 21, na righteousness
nga gikan sa Dios nga dili pinagis balaod. So panahon ni Christ. See, nganong gi-cleanse ni Christ ang temple? Kay gihimo ang iyang temple a den of what? Den of thieves. You see? Temple sa Dios puro na mga Hudiyo kay Judaism ila man to nga temple. Pero ang temple instead of a house of prayer, gihimo na hinong den of thieves. Mo ning pagpakita ni Paul, nagsalig mo sa balaod, nagsalig mo nga makatudlo sa balaod ngadto sa uban. Portan-awang templo sa Dios, balay na hinos mga tulisan, balay sa mga robber, balay sa mga kawatan. Mga kawatan sila ra. Nya ang gikawatan, kapwa ra pud nila mga Jews. You see? It's not enough nga makamaumong motudlo. Kaya ang inyong life against man sa law. Chapter 23 again, sa Matthew. Unsa may comment ni Jesus sa mga Pharisees. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you devour widows' houses. You see, matikasan. Luoy kayong mga widows. Gihimo ni agpaagi nga mailugan sa ilang balay. Wa na gani bana, wa na gay bana nga nakaatiman. Ang mga scribes ug Pharisees nanikas pa sa mga widows. See, you devour widows' houses. Gi-extort, gi-rob. Yet these Pharisees relied on the law. They are teachers of the law. They're scholars of the law. Morning point din ni Paul. Dili tungod kay kamao kas balaod, na kay Biblia kamao ka mo tudlo, exempted na ka. Another illustration, pagpakita ni Paul, nagsalig mog balaod, pero inyong life sa kwes balaod. Verse 22, you say, do not commit adultery. Do you commit adultery? Another major illustration. Hilabihan ang ilang adultery. Now, tingali dili man outward nga adultery, napay giingon si Christ sa chapter 5 sa Matthew nga, yung pagtanaw, adultery na siya. Then, lahi pa pod, aside ni Ana, para gihimon lang technical, para di sila maka-adultery, ilaon ang i-divorce ilang wife para makamenyo sila sa ilang nagustuhan ng bag-o. So, muna ninyo si Christ sa Matthew 5:27. You have heard that it was said of those old, but pasabot, tradition na ninyo, you shall not commit adultery. Tradition na ninyo na you cannot commit adultery. Pero sa mga sunod nga mga verses, para di sila kakamit og adultery, ilaon ang i-divorce. Kaya na naman sila bag-ong naibugan, divorce ata. Himo lag paper. See, verse 31. Furthermore, it has been, whoever divorces his wife, let them give her a certificate of divorce. Kung ginsay makig-divorce, just do the paperwork. See? Just para lang legally di sila makakamit og adultery, himo sila glusot. Just do the paperwork. Just do the paperwork. Just submit. Then pwede na ka maminyo sa imong bag-ong naibugan. Pero ningon si Christ, nag-rely mo sa balaod, ningon si Paul, nag-rely mo sa balaod, pero adultery naman na. Unsa may purpose imong pagig-divorce? Tungod kay na naman kay nagusto ang bag-o, para lang di ka mahukman sa community, imong gidiborsyoan imong wife, para lang di ka ma-technical. Pero actually, adultery na daan. Ningon si Christ sa chapter 5, that's already adultery. Kaya na naman kay bag-o, para lang di ka ma-technical, himo kag papilis. Bisag way rason. Tinuod nga rason na naday kay nakitang bag-o. Morning sa Romans 22, ningon si Paul, nag-rely mo balaod. Nagtudlo mo nga, do not commit adultery. Wa ba mo nagkamit og adultery? Laganap sa ilaha ng pag-adultery. See?
O ikatulong nga illustration, pagpakita ni Paul nga, sayop ang inyong pag-rely sa law. Tungod kay ang inyong life against sa law man. Dili lagi saligan ang law. Verse, you who abhor idols, do you rob temples? Yes, they are taught to abhor. Nang abhor, kanang likay ba, kanang, ang say Bisayaan eh? Kanang lainan, gani, ludan, luuran, murag, idols. Mga man nagitudlo sa ilahang, o mga nagdakon sa ilahang. They are taught to hate idols. Kay bawal man gyud na sa Dios. Gidili hilabihan gyud na sa Dios nga idols. They're supposed to abhor idols. Pero napagay sa Deuteronomy, di lang i-abhor kung sa ilang mga wars na ay mga idols, i-destroy gyud na. Bisan pag made of gold na, made of precious stones, i-destroy. Mo ni Deuteronomy 7:25 to 26. You shall burn the carved images of their gods with fire. You shall not covet the silver or gold that is on them, nor take it for yourselves, lest you be snared by it, for it is an abomination to the Lord your God. You see, idols are an abomination. Gikaligot-gutan, gidumtan gyud na sa Dios kanang mga imahe nga simbahon. Gidumtan na sa Dios. Og mao nang bisan pag made of gold na or nay mga golds or nay silver, sunugon i-destroy gyud na. Dili kuhaon, i-melt para himong jewelry or whatever. I-appeal gyud og destroy even ang precious metals. Nor shall you bring an abomination into your house, ayaw dada sa inyong balay. Kanya ang nahitabo, even panahon ni Christ o panahon ni Paul, yes, they abhor idols, pero daghan nilang mangawat sa mga gold o silver, sa mga idols, sa mga pagans. See? Mo nang niingon si Paul sa Romans, do you rob temples? Kay daghan nila, yes, they abhor idols, pero ilang mang kawatan og precious metals. Og niingon ang Old Testament pa, bisan ang precious metals ni ana i-destroy kung naamo sa war, kung maapil man na sa inyong kaning masakop, makuha, ayaw dada sa inyong balay, even made of gold na or nay gold na or nay precious metals or precious stone, i-destroy. Pero panahon ni Christ o panahon ni Paul, common nga mag-rob sila sa temples. Example, sa Acts 19:37. Si Paul ngadto sa Efesos. Unya tungod kay nay nagkagubot, wa makaayohon sa mensahe ni Paul, gidakop ang mga kauban ni Paul o gidala ngadto sa hukmanan. Og mao ning reklamo karon sa labaw dito sa hukmanan. Sa Acts, for you have brought these men here who are neither robbers of temples. You see? Kay common day sa ilahang mga Jews, mangrab og mga temple. This is from goddess Diana. Ang girefer dire, blasphemers of your goddess. Dito sa Athens, sa Ephesus, goddess, naidaghang mga temple dito sa mga Diyos-Diyos, mga Greek gods, nga nay mga gold, nay silver. Unya, daghay mga Jews mag-rob ni nga mga temple. Mo nang nag-assume dinhi, nganong gidala man ninyo nga dili man ni kawatan og mga templo ni mga tawhana. So pamauli mo. Buot pasabot daghan na day reklamo nga mangrob og temple. Og maong niingon si Paul back sa Romans, nagsalig mo nga nay balaod, nagsalig mo nga nagdako og balaod, nagsalig mo nga nagtudlo, makatudlo mo sa balaod. Tanawa, mga robbers, mga imos temples. So, dili kasiguruhan nga igo ka makatudlo sa balaod, exempted na ka. Now, verse 23, ang nahitabo, nagpasigarbo mo nga nay balaod, yet inyong gidishonor ang Dios,
pinaagi sa pag-break sa balaod. Motong tulo ka illustration sa pag-break nila sa balaod. Nagpasigarbo mo nga namoy balaod, nagdako mo balaod, nagtudlo mo balaod, pero inyo mang dishonor ang Dios. Pinaagi sa pag-break ni anang balaod. See, breaking the law is dishonoring God. Mao nang kung pinaagi sa balaod, wa gyud maka-honor sa Dios kay wa may maka-fulfill sa balaod. Ang point din ni Paul, dili ka secure tungod kay kahibaw ka sa balaod, tungod kay nagtudlo ka sa balaod, dili ka sigurado sa imong kaugmaon nga hukman ka sa Dios, nga di ka hukman sa Dios. Kay kana dili man security. Verse 24, ang resulta hinoon, ang pangalan sa Dios napasipadan na hinoon sa mga hintil tungod kaninyo. You see? Tungod sa mga Jews, they claim to have their God, they boast in their God, they boast of the law from God, yet ang Diyos hinoon napasipadan tungod kay sige raman sila break sa law. Kunya nag-rely pa hinoon sila sa law. Ug duha ka paagi ma-blaspheme ang Diyos. Una, gi-blaspheme nila ang Diyos pinaagi sa ilang lifestyle. Sige sila break sa law, sige sila break sa law. So mengon gid mga Gentiles unsa man ning klase sa nga Dios nila oy. Ilang Dios dili kabadlong. Tanawa mga tao sa lawayog kinabuhi. Nag-angkon sila nga naay Dios, nag-angkon sila nga tinuod lang Dios, pero ang kinabuhi sa lawayon. So, see? Na-blaspheme na hinon ang name sa Dios. Ikaduhang paagi nga ma-blaspheme ang name ng Dios. Kung ang Dios musilot na nila tungod kay sa lawayon nilang kinabuhi, ang pagtanaw na pud sa kalibutan sa Dios, unsa man nilang Dios ay judgmental. Stricto man kay na ilang Dios, dili man maluluyon ang ilang Dios. You see? Kung ikaw Kristohanon, paningkamot ng imong kinabuhi, makalipay gyud sa Dios. Pwede nimong pasipadan ang ngan sa Dios. Munang tan-awa ang imong lifestyle. Kung tinuod kang Kristohanon, tan-awa ang imong lifestyle. Dili ba ka makapasipa sa Dios? Pagtapos, to close, ngigsoon. Dili igo nga nagdako ka sa Kristohanon nga nasod ug Kristohanon nga pamilya. Dili igo nga kasabot ka sa Biblia ug nga makatudlo ka sa Biblia. Mo nang point din ni Paul, dili ka na igo. Angay lang saligan, maagid si Kristo. Maabot niyo ata sa chapter 3 verse 21. Diha maangkon ang pagkamastarong. Dili enough ang unsay imong nahibaw-an, dili enough ang imong abilidad nga makatudlo sa uban. Ang mahitabo hinoon niya na mas greater ang imong condemnation. Sa igsoon, ang gitudlo din ni Paul, Christ alone. Siya lang ang nagpakamatay alang sa kapasayloan sa sala, you see? Kordero sa Dios. Luwas sa atong gula sa dugo. Nagula siyang dugo para sa atong kapasayloan sa sala. Si Kristo lang. Dili ang unsay atong nasabtan, dili unsay atong abilidad, dili unsay atong nahimo ang makaluwas nato. Dangop ni Kristo, kay si Kristo ang manluluwas o gamhanan nga makaluwas kanim. Let us pray. Father, we thank you so much ining imong mensahe kanamo karon. Wa kami angay saligan Ginoo. Kay dangerous Ginoo kung naa kami laing saligan. Kung dili ikaw ang among saligan para sa among kaluwasan ug para sa among pagka-excuse sa paghukom nga moabot. Kaya ang angay saligan si Kristo lamang. Kay siya raman Ginoo ang gamhanan nga makaluwas kanamo. Kay siya nagpakamatay alang sa among kapasayloan sa sana. Busa Ginoo, tabangi kami nga mosalig kanimo
Og niadtong wala pay kadugtungan da kanimo makasabot. Og mutuog yun kanimo Ginoo. Tabangin isab kami sa pagtudlo nini ngadto sa uban. Mahimaya ka sa among taliwala ug sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.